Mga kapatid, kasama ko ngayon si Brother Daniel. Maaaring narinig nyo na siya sa Tony Talks. Grabe yung testimony niya. Isa siyang registered electrical engineering. Tama bro? Yes, engineer. Engineer. Natapos niya yon sa loob ng kulungan. Kahit yung graduation niya sa loob ng kulungan. Bro, baka gusto mo i-share sa amin yung powerful testimony mo kahit summary lang. Yes po. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Noong bata pa po ako, isa po akong nag-serve sa church ministry kasi kung nakulong, ang iisipin ng mga tao, masama yan dati, nagbago lang. Ano po, since bata po ako, isa po akong bata na lumaki sa church, tapos ideal community, Christian community. Yeah. Pero nakasuhan po ako ng rape sa graduating na ako ng college. Napasok ako sa kulungan. So, nahinto ako sa pag-aaral. Wala na talaga. Sirado na yung mga isipan naming lahat. Pati yung mama at papa ko. Kahit lumaki kami sa church, parang na-discourage na kami sa mga pangyayari na hindi na talaga ako makapag-aral. Pero matindi si Lord eh. Doon sa loob, may mga tumulong na tao na makapagpatuloy ako sa pag-aaral sa loob ng kulungan. Last semester ko po yun. Kasali na po doon thesis. Tsaka Doon mo ginagawa? Yes po. Sa loob ng kulungan? Opo. Tsaka regular subjects. Kasi 6 yung subjects sa regular last semester namin eh. Last 6 months. Isa doon yung thesis. Tapos 5 yung subjects namin. Kasi engineering. Generator, power system, so mga ganun. Kasali na doon. At first po, mahirap kasi nahihirapan nga tayo sa pag-aaral sa labas, sa laya. Sa school. How much more po doon? So, parang sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Umabot na po sa punto eh. Kasi sa Tony Talks, ang naririnig na ng mga tao, strong daw. Pero umabot po ako sa punto na muntik na ako mag-give up. Meron lang ginamit si Lord na nag-encourage sa akin na pagpatuloy. Si mama ko, sabi mama ko, gusto mo bang sayangin yung divine intervention na binigay ni Lord sa buhay mo? Sige po. Kasi gusto ko na po sanang mag-focus lang as bilanggo. Hindi na yung bilanggo na estudyante ka pa. Ang hirap kasi mag-aral sa loob ng kulungan eh. Yung mag-aral talaga ng college degree, ang hirap po. Resources wise, kulang po talaga. Totoo. Walang library, walang internet. Tsaka yung environment mo. Yun, tama Diba? po. Tama. So yun po, yung time na ng thesis ko, matindi po si Lord. Ginamit niya ang mga kasama kong inmates, ba't ibang kaso. Nag-unite po sila para tulungan yung thesis ko na, kasi yung thesis ko, design and installation of jail alarm and communication system. Yung pipindutin mo lang, mag-send ng signal sa mga pulis kung may emergency, kung anong selda, malalaman na. So sila yung nagbubutas ng semento, kasi doon ipapadaan yung wire. Sila yung umaakyat pakabit ng speaker, pero ako na yung nag-splice ng mga wire kasi nasa akin yung circuit diagram. Tapos hanggang sa na-bless po ako nung nakapasok ko sa loob. Sabi nila, Dan, yung kaso mo, kung pwede lang hati-hatiin namin, ipatong sa amin, makalaya ka lang, gagawin namin. Ay sabi nila, may potential ka eh. Sabi ko, Lord, salamat ng mga tao na to ha. Kasi dati kasi, growing in a Christian community, kapag nakakadaan ako ng mga police station, tumatakbo ako. Iba yung mali ko po yun, iba yung judgment ko eh. Ay, bilanggo. Tapos, tumitingin sa akin. Yung bata pa ako, tumatakbo ako. Hindi ko inakala po, Brother King, na balang araw, magiging ganun ako. Kaya yun po, sabi ko sa sarili ko, Lord, thank you sa mga tao na nandito sa loob. Tsaka yung mga iba din, yung warden, university president ng school namin, at tsaka si Father, pare yung tumulong sa akin. Parang matindi talaga si Lord kumilos eh. Kaya yun po, pag time na po ng graduation, isa po yung pangalan ko na nasama sa list of graduating students. Doon po, parang sabi ko, Lord, makagraduate na ako. May instances nga po eh, na sabi ng attorney ko, parang maganda daw na ipapasali ako sa graduation ceremony. Pagpa-file lang ng court order. Pero nakapusas ako. Ganun? Pero ang masusuot ko lang yung sa graduation cap. Kasi magti-trending daw. Sabi ko, Lord, parang di mo will yun eh. So nag-pray ako, Lord, parang di mo will yun eh. Kung will mo yun, nangyayari yun.
After that po, pumutok yung pandemic po na COVID. Lahat ng mass gathering canceled. So thank you Lord, di mo yun will Lord. So yun po, doon na po graduate sa loob. Yung Sa loob ng online lang, kulungan. online, yes po, Okay. online. Para mag-iba yung selda namin. Woo! Proud eh. Kasama Kasi namin yan, kusa namin yan. Nagwawala yung Oo, mga... kusa namin yan kasi sila yung isa din. Sobrang proud nila. Yes po. Parang magigiba na yun. Oo. Grabe. Iba yung setting talaga sa Oo. sa selda eh, sa loob ng selda. Grabe. Proud sila kasi isa sila sa tumulong Oo. sa paggawa ng thesis Oo. ko. Proud sila kasi may isang tao na di lang high school or elementary, ano pa, engineering degree, college pa. Amen. Thank you Lord. Pero after that po, may bad news pa akong nalaman. Papa ko, may na-diagnose ng stage 4 colon cancer. So Lord, sabi ko, Lord, thank you kasi sarado na yung isip ko dati na makapagtapos ng pag-aaral. Pero ngayon, pinatapos mo ako. Sabi ko, isa na namang pagsubok yung nalaman ko, Lord. Yung papa ko may cancer. Hihingin ko sa iyo, Lord, sana makalaya ako at makikita ko yung papa ko na buhay pa. After a month po, sinagot kaagad ni Lord yung prayers ko. Okay. Na-dismiss yung kaso ko. Nakita ko yung papa ko, nakita kami, na buhay pa. Kahit bedridden na siya. Niyakap ko, tapos nagmanaw ko, hinalikan ko po siya. Kasi miss na miss ko po siya eh. Tapos, thank you Lord. Sinagot mo talaga yung prayers ko na makalaya at makita yung papa ko na buhay. Pero kulang yung prayers ko po eh. Kasi akala nila, gagaling yung papa ko kasi nakalaya na ako, sumigla daw eh. 1 week lang pala yung pagsasama namin. Ginawa din siya ni Lord sa amin. 1 week. Yes po. Galing kulungan. So 1 week. So sabi ng mama ko, magtrabaho ka na. Kasi wala ka ng papa. Breadwinner ka na namin. Sige ma. Kasi DOST scholar ako, may trabaho yun eh. So ginag ko yun. Tapos during pandemic pa po yun. Tapos sabi ng PRC, pwede nang mag-take ng board exam pero naka-face mask at naka-face shield. Di ko yun sinabi kanina mama. Pero nalaman ni mama, sabi niya mag-take ka na anak. Sabi ko, ma, ayoko sana eh kasi pupunta ako ng Cebu eh. Mag-review ako for 6 months. Gaya ng ginawa ng mga kaklase ko. Sabi ng mama ko, ay wala na, wag na yan. Ay ma, gusto ko mag-top ma. Kasi gusto ko mag-top. Yung goal ko kasi is mabawi yung mga tumulong sa akin ng mga tao ba. Masasabi nila na ay hindi pala sayang yung ginawa natin. Kasi sino bang tutulong sa iyo na sino ba ako na tulungan na patuloy sa pag-aaral sa loob. So parang gusto kong bumawi sa kanila. Kaya gusto mo maging top. Yes po. Para ma-honor yung ma-honor mo yung mga CNU. tumulong sa'yo. Yes po. Okay. Magbigay honor ng CNU kasi isa yung school mo na kasama kapag top ka eh. Tama. Name mo, Tapos school mo, tapos rank. Magiging proud sila sa'yo. Oh, yes Okay. po. Ayun, nag-take ako. Sabi ng mama ko, wag na na yung top. Nag-take ako na walang review center. Pagkatapos nun, nahirapan ako. Sabi ko sa mama ko, ma, may engineer man ako o hindi. Anak ko pa rin ako ha. Mga ganun ng mga jokes para lang hindi magalit. Kasi, sabi ko sa sarili ko, di yun papasa eh. Kaya yun po, pagkatapos ng board exam, nagpaalam ako sa mama ko, ma, pwede ba na pumunta ako ng Cebu? May pera ko dito, iiwan ko sa iyo ng 50%. 50% allowance ko po doon for 6 months. Yun yung paalam ko sa opisina namin. Tapos pinayagan ako kasi alam nila na hindi yun papasa. Kasi sinabi ko hindi yun papasa. After 2 weeks po, hindi na ako nagmamonitor sa result. May tumawag gabi, mga 11 PM. Tulog na nga ako nun eh. Hello, engineer, congrats. Parang di ko maintindihan yung feeling ko po noon. Yeah. Brother King, nahulog ko pa nga ako sa sa kama ko eh. Tapos hinag ko yung mama ko, ma, pasado daw ako. Sabi ng mama ko, congrats na. Akala namin hindi ka papasa. Maiba talaga si Lord mag-restore eh. Parang yung dati yung nasa kulungan ako sabi niyo hindi na ako magiging engineer, kung magpulis hindi na din pwede. Mag-farm na lang tayo kung kailan makakalaya. Pero close na yung isipan natin. Yung detainee po na shirt po namin, yung word na detainee na nakita ko sa likuran namin, sa aming mga damit doon, isa yun sa ginamit ni Lord
Sabi niya, kasi EE ako electrical engineering. Mm. Madedetain ka lang dan, detainee. Madedetain ka lang dan, magiging EE ka talaga. Sabi ko, Para Lord, ano? parang Sign. encouragement o sign May news po. sign. Parang weird po, pero yun yung Oo. napanghawakan ko po Detainee. EE ka, electrical Yes. engineer. Yes po. Pero Madedetain ka lang madedetain muna. muna bago ka maging engineer. Yes po. Pero after that po, hindi diretso po. Hindi diretso. Mm. Sabi ko, Lord, parang wala rin eh. Ang kalawa pong t-shirt po namin doon, yung mga manungkulan, yung may mga inmates na mayor, mga ganun. Mm. Ang suot po nila, may ano, sa likuran, trusty. Trusty. EE ulit. Yes po. Dad, kasi nawala na ako ng ano pag-asa after that hearing yung ano na parang mag-farm na lang po. Oh. Sabi ng ano ng vision na yun, trust. Kasi parang nawala na yung ano ko pananalig. Dan, magiging EE ka. Mag-trust. Tiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa akin. Amen. Pero ano po, ang pinaka-last, free. Free. Magiging EE ka talaga, Dan. Tapos sabi ko, ano yung FR, Lord? Kaya, tsaka ko pa nalaman yung nawala yung papa ko, yung FR pala is yung father pala. Sabi ko, Lord, salamat, Lord. Kaya po, nakapasa ako sa electrical engineer at saka master electrician. Dalawa yung na-file ko po. Kasi sure ako, di ako papasa sa isa. Mm. Yung isa na medyo hindi mahirap, dun siguro. Mm. Kaya dalawa yung na-file ko. Kaya sabi ko, sige, dalawa yung ipa-file ko, baka makakapasa ako sa isa. Pero after ng exam ng dalawa, wala eh. Parang nahirapan ako sa dalawa. Kahit pasado na po ako, di ko po babaguhin na hindi yun pumasa. Siguro si Lord na yun ang nag-check po ng papel ko. Grabe si Lord. Amen. So di ako nag-top, Brother King. Nag-take ako ulit. Master Plumber po. Kasi yun talaga yung goal ko po eh. To give honor sa CMU or sa mga tao na tumulong sa akin. Na masabi nila na, ay hindi pala sayang yung tinulungan natin. Nag-top eh. Pero, nakapasa lang po sa awa ng Panginoon, di nag-top. So, take ako ulit. Certified plant mechanic. Di rin nag-top. Nakapasa lang po by God's grace. Sabi ko, Lord, may na-realize ako, Lord, mali pala yung ano ko, yung goal ko. Mm. Dapat pala, hindi yung ibang bagay yung dapat i-honor. Ikaw lang po talaga. Yan po, kaya pala di ako nag-top, Lord. Sorry, Lord. Kaya yun po, tumigil ako sa pag-take. Pero yung Wait lang, apat... bro, lilinawin ko lang Yes, to, po. no? So, nag-take siya ng exam. Siyempre, para makabawi siya, gusto niya talaga mag-top Opo. sa mga tumulong sa kanya, especially sa school niya. Pero hindi siya nag-top, nag-take uli siya, hindi siya nag-top. Tapos na-realize niya na parang mali yung heart niya kasi ang gusto niya i-honor yung school. Yes. Pero dapat si Lord pala. Ang lupit nun, bro. Thank you, Lord. Tama yun. Yung na-realize ko, sabi ko, Oo. sorry, Lord. Sorry, Lord. Kaya yun po, huminto na ako. Wala na po. May 4 na lisensya. Pero yun pala yung gagamitin eh. Yung 4 na lisensya para maging inspirasyon ko eh. Dating nakulong, tapos ngayon may 4 na lisensya. Kasi kung nag-top po ako, di magiging 4 yung lisensya ko kasi hinto na ako eh. Di na ako mag-take ng iba po. Pero yung pagkakamali ko pala, ang bait ni Lord, ang talino pa. Ginamit po niya yun na maging isang way po, na magiging inspirasyon po para siya po yung mag-glorify. Amen. Kasi di ako nag-top, so parang naging reason yun na Mag-take ulit. mag-take ulit. Oo. Kaya naging 4 po. Naging 4. Galing, no? Yung tinatawag na pagka-sovereign ng So, Panginoon. ako nga po si Lord po, para kung sa director pa at saka sa scriptwriter, siya po yung pinakamagaling. Siya yung pinakamagaling magbigay ng plot twist. Kasi yung sa buhay ko po, di ba, smooth dati, tapos nakulong. So mahirap nang bawiin yung pagka-smooth. Kasi nakulong na po eh. Pero iba yung restoration ni Lord. Iba. Mas matindi pa, may mga invitation, nagkita pa nga tayo, Brother King, which is pinapanood ka lang namin ng mga Salamat. churchmate namin Salamat. noon. Pero ngayon nagkita tayo, based po sa karanasan ko. Di ko inakala na, kasi noon po, yung nakulong pa po ako, wala pong nagsabi sa akin na, ay nakulong ka Dan. Sige lang, balang araw magiging guest speaker or mai-invite ka sa TV. Wala po. Ang sinasabi po sa akin, Dan, wala na siguro pag-asa yung buhay mo. Tapos ako naman, parang maniniwala ako kasi reality speaking, sa mga nakikita ko, Yung nakikita mo eh. parang talaga siguro, no? Parang Tapos sabi ko, sige hindi na lang ako papatuloy ko na lang to. Pero sa may mga dark struggles sa ngayon, sasabihin ko sa inyo na
better days are coming po sa inyo. Amen. Ako na mismo yung magsasabi sa inyo. Kasi yung time po na may dark struggle pa po or challenges, walang nagsabi sa akin ng ganun eh. Kaya ngayon po, sasabihin ko po sa inyo, yung may mga struggle, challenges, better days are coming. Be ready po. Amen. Romans 8:28 bro. All things work together for good. At saka yung sa Genesis po, it meant for harm, but it meant to save other lives. God, Kasi may the devil meant it for evil. Yes. God will turn it for good. Yes, yun po. Magaling na scriptwriter po si Lord kasi ang ginawa na mess ng evil, kayang gawin yun ni Lord into a beautiful thing. Message. Into a message. Yes po. Kaya po, sabi ko sa sarili ko, iba talaga pag si Lord yung kumilos. Kasi may mga Tagaluzon, halos mga Tagaluzon magme-message sa akin, ang strong po ninyo. Hindi po. I'm weak. At yung time po na nasa kulungan ako, I'm weak po. And that was the reason why God's power was made perfect po. Amen. Because God's power was made, When I am weak, I am strong. yes po, Grabe bro. in our weakness. Tama. Magkasama po kami ngayon kasi nandito kami sa church anniversary ng Opo. King Cross family. Na-invite siya. Na-invite din ako. So, Praise the hindi Lord. namin alam na magkikita. Ako hindi ko alam na magkikita kami. Pero grabe yung testimony niya. Imagine, innocent siya. Nakulong siya for 2 years. Na-dismiss yung kaso. Nakalaya. Nakulong siya sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Pero, grabe. Doon siya nag-aral. Tinutulungan siya ng mga inmates sa thesis niya, nakagraduate siya doon din sa loob. Praise the Lord. Pero hindi pa rin smooth kasi after niya makalabas, nawala yung papa niya. So, I mean, parang Job no? Pero sabi nga ni Job, the Lord gave, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Amen. Kasi bata pa lang siya, nagsiserve na siya sa church Tama? Since grade 3 yun. Since grade 3, Tumutugtog na. nagsiserve na siya sa church. Kaya nung nangyari sa kanya yun, parang, bakit gano'n Lord? Nagsiserve naman ako sa'yo. Yes. Bakit ganito yung nangyari sa akin? Pero totoo yun, God is the God of restoration. Kung ano yung nawala sa'yo, basta faithful ka, nagtitiwala ka sa Kanya, nagtitiwala ka na ang gusto niya lang mangyari sa buhay mo ay maging maayos. Ibabalik niya yun ng doble, triple, times 10, times 100. Amen. Katulad na nangyari sa Kanya. Engineer! Batang Yes, lisensya. Di ba bro? Okay. May isi-share po ako. Parang Oo. joke po ito. Parang, yung time po na nasa kulungan po ako, kasi ang boring po doon walang magagawa. So, may notebook po, tapos tatlong rubber band na nakita po ako. Ginawa kong gitara po. Kasi bilang isang musician, lumaking musician. So, ginawa kong gitara, tapos nag-worship ako kay Lord. Kumanta ako, nag-worship ako kahit hindi na ako mahihiya, kanta ko. May isang tao po na inmate sa loob ng selda namin. Lumapit, sabi niya, Dad, alam ko yung kanta na yan Pwede bang sumali? Dalawa tayo. Oh, sige, kanta tayo. So, kami dalawa, kanta kami kasi nasa nasa higher na bed ako deck So doon kami, umakyat siya, tapos kanta kami dalawa. Napahinto ko kaagad Sabi niya, ba't huminto ka doon? Sabi ko, naalala ko yung kay Paul at Silas Yung time na nag-worship sila, dalawa sila sa kulungan. Nakakulong silang dalawa. Pero hindi walang earthquake na nangyari sa amin. Lumindol kasi doon Dumindol ko yung kay Paul at Silas. Pero sabi ko, Lord, ito siguro yung feeling nila, Yung time sa kulungan na nag-worship sila. Actually, yan yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sinulat ni Paul yan sa kulungan. Opo. Sa kulungan niya sinulat. Habang nasa kulungan siya, Nag-encourage siya. sinabi niya yun, I can do all things through Christ who strengthens me. Nakaka-bless yung kwento mo, brother. Praise God. Kung gusto niyo mapanood yung testimony niya, nag-guest na siya sa Tony Talks. Nakwento mo na rin din yung Pero mas mas detail dito. detail dito. Kasi doon po, Pwede tayo mag- podcast. Di ko nasabi yung lahat. Oo. Medyo kulang-kulang pa doon. Yes po. Dito, na-explain ko yung detainee, Ba? trustee, Talaga? free, Oo. yung papa ko, tapos paano ko nakuha yung 4 na license ko. Doon kasi sa Tony Talks, yung pagkabilanggo ko lang, parang yun lang na focus. Dito, inspiring talaga kasi nabanggit ko At lahat. least, di ba? Nabanggit Yes. mo. Meron na tayong Tetelestay Talks. Yes, parang extended version, yung mga details. Even tong interview po, hindi namin inaasahan na i-interview ko siya kasi kumakain lang kami. Tapos nagkukwentuhan kami. Tapos
narinig ko na yung story niya, pero hindi ko pa naririnig yung buo. Yung details. Oo, kasi nag-trending talaga siya eh. Tapos nagkukwentuhan kami dito. Bro, malalim yung luha ko pero naiiyak ako sa kwento niya. We need to share that to the world. Kasi maraming ma-inspired, maraming totoo yun, yung mga tao na broken, nasa season ng kadiliman. Pero magtiwala kayo, yung situation niya hopeless na, pero ngayon grabe yung ginagawa ng Lord sa buhay niya. Kaya salamat sa pag-share, brother. And I hope na magkita ulit tayo. Kasi Yes po. tagasan ka pa? Bukidnon. Bukidnon pa siya. Nandito siya ngayon sa Las Piñas. Napaka-traffic dito. Praise the Lord. Sige lang po. Pero ano po, siguro sa life ko po, yung dinadown ka na ng kaaway, yung down na talaga. Kung may ma-down pa, ida-down ka pa. Rock bottom. Rock bottom na. Tapos kung wala na, wala ka na mapuntahan na pailalim. Yung mapapuntahan mo na lang, paano na, pataas na. Pataas Yan na yung restoration ni Lord sa buhay. Oh, So ganda sa na, atin, parang hindi lang siguro hopeless, mas hopeless pa sa lahat ng hopeless kung makakaranas ka ng ganun po. After that po, kasi di ba sa Ecclesiastes po, there's a time for everything. A time to weep, ang partner po niya, a time to weep, a time to rejoice po, di ba? So kung nasa season of weeping po kayo, don't worry po, yung partner naman niya, ang may experience nyo after that weeping, yung rejoice. Amen. Narinig ko to kay Pastor Jeff, sabi ni Pastor Jeff, sometimes God will let you hit rock bottom so that you will realize He is the rock Amen. at the bottom. Amen po. Tama po. And that track po will be the reason na going up na yung direction mo kagad. Si Lord pa rin yun. Siya Yes yung, po. Siya pa rin Bible, siya yung, rock. siya yung tumulak. Amen. Amen. Bro, thank you so much. Praise the Lord po. Thank you. Praise the Lord. Kung hindi lang kami nagmamadali ngayon, 2 hours kami mag-uusap na ito. But sobrang bless ako, bro. Praise the Salamat. And God bless you. Praise the Lord. Thank you. God bless you too rin po. Patuloy po tayo sa pag-reach out sa mga tao na hindi pa kay Lord na maging Tama. inspirasyon. Tama. Praise the Lord po sa inyo lahat. God bless you all, guys. God bless. God bless. Oh.